Paglabas ng lungsod, nakita ng mga sundalo si Simon na taga Cyrene. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Dumating sila sa lugar na tinatawag na Golgotha, na ang kahulugan ay buhok ng buhok. Binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo, ngunit nang matikman niya iyon, ay hindi niya ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian ng mga kawal ang kanyang mga damit sa pamamagitan ng palabunutan. Naupo sila at siya'y pinantayan. Inilagay nila sa kanyang ulunan ang paratang laban sa kanya na may nakasulat na ganito: ito'y si Jesus na hari ng mga Hudyo. At may dalawang magnanakaw na ipinako rin sa krus, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Tinukutya siya ng mga nagdaraan. Pailing-iling nilang sinasabi, di ba't ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili kung ikaw nga ang anak ng Diyos. Bumaba ka sa krus. Kinutya rin siya ng mga punong pari, mga tagapagturo ng kautusan at mga pinuno ng bayan. Sinabi nila, iniligtas niya ang iba, ngunit hindi niya mailigtas ang sarili. Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus, ay maniniwala na kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos at sinasabi niya siya ang anak ng Diyos. Tignan natin kung ililigtas siya ng Diyos. Nilait din siya ng mga magnanakaw na ipinako kasama niya. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-aalas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lema sabachthani, na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito'y narinig ng ilan sa mga nakatayo. Kaya sinabi nila, tinatawag niya si Elias. May isang tumakbo agad at kumuha ng espongha. Binasa iyon ng maasim na alak. Inilagay sa dulo ng isang patpat at ipinasipsip kay Jesus. Sinabi naman niya ng iba, hintayin muna natin kung darating si Elias upang iligtas siya. Muling sumigaw si Jesus ng malakas at siya'y nalagutan ng hininga. Amen. So pinagpala po ng Diyos ang kanyang buhay at makapangyarihan salita. Amen. Dakilang Diyos, sa umaga po ito, tanggapin mo po ang buong pusong papuri at pasasalamat ng bawat isang buhay na naririto ngayon, Panginoon. Salamat sapagkat ikaw ay Diyos na buhay na siyang nakakaalam sa aming mga pinagdaraanan. Ikaw ay Diyos, Panginoon, na siyang naglinis sa aming mga kasalanan. Thank you so much, Lord, for the forgiveness of our sin. And thank you so much, Lord, for the cleansing, Lord. Salamat, Panginoon, dahil sa oras po nito, we are here to enjoy or to celebrate your victory, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon. I-bless mo po ang mensahe nito, Panginoon. Pagpalain mo po ito, Panginoon. Samahan mo po ako. Sapagkat hindi ko po kayang ipangarap to kung sa sariling karunungan ko lamang ako aasa, Panginoon. Kaya, Lord, nire-request ko po na sa oras po ito, maranasan ko po ang iyong anointing, Panginoon, upang maipahayag ko ang iyong mensahe, Panginoon, with courage, boldness, Panginoon, and the empowerment of the Holy Spirit, Panginoon. Thank you so much, Lord God. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So nakita po natin, dito po sa ating binasa, yung takbo na ito po ay yung mga panahon ng ating Panginoong Jesucristo ay ipinako na sa krus. Di ba? Lahat po tayo pamilyar po sa crucifixion ng ating Panginoong Jesucristo. Tama? Diba? So napapanood po natin sa TV to, sa Passion of Christ. Napapanood po natin to. At nakita po natin doon, di ba? Pagka pinapanood po natin yung Passion of Christ, malamang hindi pa po tayo nakakaunawa sa kung ano po talaga ang purpose ng cross ni Jesus.
marami sa atin galit na galit doon sa mga nagpako sa kanya sa krus. Tama? Marami sa atin nag-iisip na sana naligtas si Jesus ng mga oras na yun. Sana hindi namatay si Jesus ng mga oras na yun. Sana may dumating man lang para iligtas si Jesus. Sana hindi pinayagan ni Pontius Pilate para si Jesus ay maipako sa krus. Di ba? Kaya nalaman ko kung gano'n ang nangyari sa tingin niyo. Makakamit kaya natin ang kaligtasan. Di ba? So alam niyo po, para sa mga hindi nakakaunawa, ang sabi ng salita ng Diyos, ang cross, para po sa mga mangmang, at sa mga hindi nakakaunawa, ito po ay isang kamangmangan lamang. Para sa kanila, pagka tinitignan po ang cross, ito po ay isang bagay na walang kabuluhan. Kamangmangan para sa mga napapahamak, ang sabi po ni Paul. Pero para sa mga sumasampalataya, ang cross, ito po ay kapangyarihan ng Diyos para naman sa mga naliligtas. Amen? So ito po ang magiging title po natin sa umaga nito. Sige po, basahin natin malakas. The crucified Christ. The crucified Christ. Si Kristo ang ipinako. Amen? Pag pinag-usapan po ang crucifixion, ano ang makikita agad natin dito? Meron pong isang simbolo na makikita ko agad tayo. Di ba? Ano po yung isang simbolo na makikita po agad natin pag pinag-usapan po agad the crucified Christ? The cross. Amen? Kasi pag pinag-usapan po agad ang pagkapako ng ating Panginoon sa Kristo, ang tatanim po agad sa isip ng isang tao o unang makikita po natin dito, o maaaring isa sa mga papasok sa atin dito na simbolo agad ay walang iba kundi ang cross. Amen? So ano ba ang cross, mga kapatid? Yung cross, ito po ay instrument of suffering. Di ba? Ito po ay isang instrumento ng pagdurusa ng ating Panginoon Kristo. Sapagkat nung siya po ay narito sa krus, siya po ay labis na nahirapan, labis na nasaktan. Tama? Kaya pag nakikita po natin ang cross, ito po ay makikita natin ang cross na ito. Ito ay isang instrumento at nagpapakita ng labis na paghihirap at sakit na naranasan ng ating Panginoon Kristo. Amen? At ito din po ay instrument of death. Sapagkat dito po siya inabot ng kanyang pagkamatay. Habang siya ay nakapako sa krus, at sabi dito sa verse 50, sumigaw siya ng malakas at siya ay nalagutan ng hininga. Di ba? So meron niyang isang pastor na kasama namin. So pagkamat yung question, hindi ko rin maunawaan. Meron siya, sabi niya, nagkaroon daw sila ng tawag na sharing time ng isa ding pastor na kasama namin doon sa Pilar. Sabi ko, ano pa ako yung naging sharing time niyo, pastor? Eh, basta nagbigay siya ng isang tanong. Sabi ko, ano pa ako yung tanong ngayon? Ito yung tanong na binigay niya, pastor. Ito lang yung natandaan ko. At sabi niya, yung buhay daw ba namamatay? Tingin niyo, yung buhay ba namamatay? Eh, di ba? Ay, syempre, buhay nga yun eh. Kaya kailangan, kung hindi mamamatay, habang buhay tayo dito. Kaya pag pinag-usapan muna, yung physical na buhay natin, para matapos ang buhay natin dito sa mundo, kailangan mamatay ang ating physical. So, ibig sabihin, kaya namamatay kasi buhay. Pero yung buhay na tinutukoy po ng Biblia, sino po ba ang buhay sa Bible? Si Jesus. Si Jesus po, ang sabi niya sa John chapter 14, verse 6, I am the way, the truth, and the life. Jesus Christ Himself is the life. Si Jesus ba namatay? Yes. Namatay si Jesus. Kaya yung buhay namatay. Kaya nga lamang yung buhay na ito, hindi na natiling patay. Because Jesus Christ overcome the death. Napagtagumpayan niya ang kamatayan. Di ba sabi, on the third day, He was rose from the dead. Di ba? So tama naman yung question. Ang buhay na mamatay. Kaya nga naman, yung buhay sa Bible, Jesus Christ Himself is the life, namatay siya, pero
muli siyang nabuhay. Amen? So ito pong cross, pag nakita po natin po, ito po ay isang instrumento na kung saan pag nakita natin, makikita natin ito una, the suffering of Christ. Pangalawa, the death of Christ. Di ba? Kasi dito po siya namatay eh. So namatay po talaga ang ating Panginoon Kristo sa krus na Kalbaryo. Amen? So dahil ngayon po, sabi ko nga po, nasa buwan po tayo ngayon na kung saan, dito po sa buwan na to, ay i-celebrate po natin ang victory ng ating Panginoon Kristo, yung Semana Santa. So nagkaroon po tayo ngayon ng unang mensahe sa pasok pa rin po sa pang-Semana Santa na mensahe, the crucified Christ. So ano ba yung mga pang-Semana Santa na makikita natin mensahe? Even the death of Christ, at sa Sunday, the resurrection of Christ. Di ba? So ngayon po, dito tayo. Cross is the instrument of suffering and death, and also it is the instrument of our salvation. Amen. Do you believe that the cross is the instrument of our salvation? Na kaya tayo ngayon may kaligtasan sa tuwing makikita po natin ang krus ng ating Panginoon Kristo, dito natin laging maaalala na dito tinapos ng Panginoon Kristo ang lahat. Amen? Cross is the symbol of redemption of humankind. Ito po ay isang simbolo sa ginawang pagtubos ng ating Panginoon Kristo sa ating lahat. Tama? Diba? Kaya nga po, yung cross natin, wala po yung tao dito. Makikita po natin ang kaibahan ng cross. Wala po yung tao na nakakako dyan. Kasi yung ipinago dyan, wala na dyan. Nandun ako sa kanan ng Diyos. Naglilingkod na po para sa atin. Para maging tagapamagitan po natin sa Diyos. Kaya hindi po na napiling patay ang ating Panginoon Kristo. Diba? Kasi meron po mga nagtatanong, Pastor, bakit ang mga born again may cross din pala? Ay yes, may cross talaga tayo. Because the cross is the symbol of our salvation. Na pag nakita natin ang cross, maunawaan natin na dito tinapos ng Panginoon Kristo ang lahat. Para tayo ay bigyan ng kaligtasan. Amen? So the crucified Christ. Why Jesus was crucified? Yan po muna ang tanong. Bakit kaya si Jesus ay ipinako sa krus? Sabi dito, there is both an earthly reason and a heavenly reason Jesus was crucified. So meron pong dahilan, earthly, makamundong rason, at meron din pong makalangit na rason kung bakit po ang ating Panginoon Kristo ay ipinako. So tingnan muna natin dito sa earthly reason. Sa earthly reason, simply, mankind is evil. Kasi masama ang tao. Di ba? Yan po ang simpleng rason kung bakit po Panginoon Kristo ay naipako. Sapagkat masama po ang tao. Yan po ang katotohanan. Wicked men conspired against him, falsely accused him, and murdered him. So ano ang ginawa ng mga masasamang tao na to? Yung mga masasamang tao na to, ang ginawa po nila, pag binasa po natin yung Bible, nagsabuatan po sila. Di ba? Nagkampi-kampi po sila, nagsabuatan sila para po ating Panginoon Kristo ay maipapatay. Nagbigay po sila ng, sabi ko, mga false accusation, mga maling paratang sa ating Panginoon Kristo para maipapatay po ang ating Panginoon Kristo. So makikita natin dito, unang-una, yung wicked men dito, sabi dito may mga tanong. Pastor, sino ang may pananagutan sa pagkamatay ng ating Panginoon Kristo? Sa tingin niyo sino? Sabi ng marami, Pastor, yung mga leader ng Israel. Kasi sila ang nagbigay ng mga maling paratang sa ating Panginoon Kristo. Kaya sila ang may pananagutan para ang ating Panginoon Kristo, kung bakit ang ating Panginoon Kristo ay napako sa krus. Sabi ng marami, the Roman soldiers, dahil sila naman ang nagpako sa ating Panginoon Kristo. But the reality, ang may pananagutan kung bakit po, o ang dahilan kung bakit po si Jesus ay napako, dahil sa ating lahat.
Do you believe? Amen. The reason why Jesus Christ was crucified is because the mankind was sin. Tama? Nagkasala sa Diyos. At nakita ng Diyos yung mga tao na to papunta sa impyerno. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, anong ginawa ng Diyos? Ibinigay niya ang kanyang anak para tubusin tayo sa ating mga pagkakasala. Amen? So titignan natin, leader of Israel, ito po yung reason kung bakit po nila gustong ipapako ang ating Panginoon Kristo. Una, kasi ingkit po sila sa ating Panginoon Kristo. Tama? Pag binasa po natin ang Bible, makikita po natin dito na talagang sila po, naiingkit sila sa ating Panginoon Kristo. Kasi ang Panginoon Kristo, wala naman po siyang ginagawang masama eh. Nagpapagaling siya ng mga may sakit. Di ba? Nangangaral siya ng salita ng Diyos. Pero bakit kaya yung mga leaders, mga tagapagturo ng Israelito, galit na galit sa Kanya? Dahil po kasi, inggit sila sa ating Panginoon sa Kristo. Nakita po yan ni Pontius Pilate. Tignan niyo po, best lang. Sabi po dito, alam ni Pilato na naiingit lamang sila sa Kanya, kaya nila isinasaktan sa iyo. So alam ni Pilato, kasi sabi ni Pilato, nakita niya si Jesus, walang kasalanan itong tao na to. Di ba? Ibig si Pontius Pilate, nung isinasaktan na si Jesus, nakita niya wala namang pagkakasalang ginagawa yung tao na to. Kaya nakita niya, alam ko na. Kaya pala isinasaktan nila si Jesus, kasi naiingit pala ang mga leader na ito kay Jesus. So yun po ang dahilan kung bakit po ang mga leader ng Israel ay pilit na isinasaktan ng ating Panginoon Jesus at pilit nilang gustong maipapatay ang ating Panginoon Kristo. Kasi nakikita po nila, marami na po ang nagiging tagasunod ng Panginoon Kristo. At natatakot po sila na sila ay mawalan na ng tagasunod. Di ba? So kaya yun po ang dahilan. Kaya yung inggit po, no? Matindi po, nagagawa pala ng inggit. Kasi dito pa lang sa panahon na ito, makikita na natin na ang inggit pwedeng gumawa ng masama. Kapag meron pong inggit ng isang tao sa kanyang puso, maglilid po talaga ito sa isang bagay na paggawa ng masama. Na kung saan hindi na po natin kayang kontrolin ang ating sarili dahil kinukontrol na po tayo ng inggit na nananatili sa ating puso. Di ba? Kaya para hindi po tayo makontrol nito, ngayon pa lamang po, sa pangalan ng Jesus, lahat ng inggit na nasa puso natin, palayasin na po natin. Amen? Alam niyo po ang inggit? Di ba dito? Yung mga leader ng Israel na to, hindi po nila magawang masiyahan. Di ba? Insecure po kasi sila sa ating Panginoon Kristo. Bawat galaw ng ating Panginoon Kristo, binabantayan nila. Tama? So binabantayan po nila ang bawat galaw ng ating Panginoon Kristo. Dahil nga po, naghahanap sila ng pwedeng iparata. It's because of inggit na nasa puso nila. Diba? So yan po ang dahilan ng mga leader ng Israel kung bakit gustong-gusto po nilang maipapatay ang ating Panginoon Kristo. Sapagkat sila po ay naiinggit. Pangalawa, iniisip nila, they thought he was blaspheming. Di ba lagi nilang sinasabi na si Jesus ay nagbablasphemy? Nilalapastangan daw ni Jesus ang Diyos. Nung sinabi ni Jesus na siya ay anak ng Diyos, ang sabi nila, nilalapastangan ni Jesus. Di ba? So yun po ang mga dahilan nila. Jesus was crucified. Tingnan niyo po ito. Si Jesus, inaakusahan siya ng mga leader ng Israel na nilalapastangan ng Diyos. Nung si Stephen, nung siya po ay inakusahan na nilalapastangan niya ang Diyos, ano pong ginawa sa kanya? He was stoned to death. Binato siya hanggang mamatay. Eh bakit kaya si Jesus hindi binato hanggang mamatay? Diba? Kasi yun po ang batas sa Israel eh. Na kapag ikaw nilapastangan ng Diyos, nakagawa ka ng mga pagkakasalan, nilapag mo ang batas, kailangan ikaw ay batuhin hanggang sa mamatay. Eh, pero sinasabi nila dito na si Jesus, nilalapastangan niya ang Diyos, pero bakit hindi siya pinato hanggang sa mamatay? Bakit hindi yun ang cause ng kanyang pagkamatay? Bakit dito siya sa krus namatay? Tama?
his execution was carried out by the Romans o the Roman Empire. Kasi hindi naman po siya namatay sa kamay lamang mismo ng mga Israelita. Di ba? Dinala po ang kanyang akusasyon o yung mga akusasyon sa kanya dito sa Roman Empire, kay Pontius Pilate. At sa Roma po, ang parusa po para sa mga nagkakasala, sila po ay ipapako sa krus hanggang sa kapatid. Amen? So yun po dahilan. Kasi pwedeng tanongin, bakit nga pala si Jesus? Hindi siya binato hanggang sa mamatay. Kasi, ang sabi dito, nilalabas namin ang Diyos nung si Esteban. Sinabi ni Apostol Pablo, di ba, nung si Saul pa siya, no? Noong mga panahon na yun. Kasi sa pagkamatay ni Esteban, si Saul, isa po siya sa may pananagutan yan eh. Isa po siya sa witness sa pagkamatay ni Esteban. At isa siya sa tumayo para batuhin si Esteban hanggang sa mamatay. Di ba? So, ang paratang din po kay Esteban nun ay blasphemy. Di ba? Kaya nga lamang po si Jesus kasi. Makikita po natin mamaya kung bakit mahalaga din yung crucifixion po na yun. So, ito naman po, ang heavenly reason why Jesus Christ was crucified. Simply because God is good. Pastor, mabuti pa ba ang Diyos? Namatay na nga si Kristo, pinako na nga sa krus, sasabihin mo pa, Pastor, mabuti ang Diyos. Di ba? Mabuti ba ang Diyos? Yes. Napakabuti po ng Diyos. Dahil kahit gaano pa po kapangit ang nakita natin na nangyari sa Panginoon Kristo nung siya po ay nakapako sa krus. Simple po, napakabuti pa rin ng Diyos. Why? Because God had a plan to give sinners and Jesus was the Lamb. Kasi iyon ay isa sa mga plano ng Diyos. Tandaan po natin, the death of Jesus, it was planned before the creation. Tama? Do you believe na ang pagkamatay ni Yesu Cristo sa krus, ito po ay nakaplano na bago pa man likhain ng Diyos ang mundo na ito? Amen. Naniniwala po ba tayo? Yes. Alam na po ni Jesus yan. Alam na po ni Jesus na siya po, nung siya po, pagdating niya pa lang dito sa mundo, nakaplano na po na siya ay mamamatay sa krus. Di ba? Yung tinatawag po nating everlasting covenant, na before the foundation of the world, meron akong covenant ng God the Father and God the Son para tubusin ni Jesus ang sangkatauhan sa kanilang mga kasalanan. Amen? So kaya bago pa man po likhain ng sanlibutan, nakaplano na po ang kamatayan ni Jesus Cristo dito sa krus na Kalbaryo. And take note, dahil nakaplano po ito o plano po ito ng Diyos, walang sino man po dito ang makakahanap. Amen. Pag plano ng Diyos, walang sino man ang makakahanap. Kasi ang Diyos po ang nagplano. Ganun din po ang Diyos sa buhay natin. Kapag ang plano po ng Diyos sa buhay po natin, ito po ay talagang nakatakda, walang sino man po ang makakahanap. Tama? Kaya ang ganda naman eh, all things work together for good. Kaya lang para kanino? Para kanino yung magandang plano na yun ng Diyos? Sabi, for those who love God. Para sa mga nagmamahal sa Kanya. Pag hindi natin minamahal ng Diyos, hindi po natin pwedeng i-claim yun na all things work together for good. Kaya pala ganito nangyayari sa buhay ko, ang pangit po nangyayari sa buhay ko. Kasi nakaplano pala ito sa Diyos. Kapatid, ang question is, do you love God? Amen? Bago natin i-claim ang all things work together for good, na ang bawat bagay na nangyayari sa buhay natin, kahit ito ay mga pangit na nangyayari, ito ay mabuti para sa Diyos. Kapatid, ang tanong muna, do you love God? Kasi yun po ang sinasabi ng Bible. Romans 8:28, all things work together for good for those who love God. And for those who are called. Di ba? Silang mga tinawag at pinili po ng Diyos. Kaya kapatid, pag tayo alam po natin sa sarili natin na sobrang mahal na mahal po natin ng Diyos, kapatid, ano man ang mangyayari sa buhay natin? Maniwala po tayo. Mangyayari pa rin ang dakilang plano ng Diyos sa buhay natin. Simply because dahil nagmamahal tayo sa Diyos. Di ba? So yun po mga kapatid, pag plano po ng Diyos, wala po talagang makakahadlang.
Ito yung sabi natin kanina. God has a plan to save sinners and Jesus was the Lamb. Sabi dito, kinabukasan, nakita ni Juan. Hindi po ito si John the Baptist. Ito po si John the Baptist, yung Juan na to. Sabi dito, kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sino ang nakita ni Juan na papalapit? Si Jesus. At nung nakita ni John the Baptist, si John the Baptist po yan, ang sumulat naman po niya, yung Juan 1:29 niya, ang sumulat naman po niya ay si John the Beloved. Yung apostol, yung disipulo na malapit po sa ating Panginoon Kristo. Ngayon, ito naman siya sabi dito, kinabukasan, yung nakakita naman kay Jesus, na papalapit sa Jesus, ito naman po ay si John the Baptist. Yung nagbabautismo sa tubig. Diba sabi niya, nung nakita niyang palapit sa Jesus, ano sabi? Tingnan niyo, siya ang kordero ng Diyos. Sino daw? Si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Diba? Kaya sabi natin kanina, the death of Christ was planned before the foundation of the world. Dahil sa kasalanan ng sangkatauhan at si Jesus ang kordero na makakapag-alis ng kasalanan. Ang kanyang dugo ang siyang makakapaglinis sa ating mga karunan. So ito sabi kanina, even though the act of crucifying Jesus was evil, the crucifixion was still the plan of God. Sabi, kahit daw sa paningin ng marami, parang napaka-brutal naman ang pagkamatay ni Jesus, napakasama naman ng ginawang pagkakatao kay Jesus. Pero sabi dito, the crucifixion was still the plan of God to make atonement for our sin. Diba? Subalit ito pa rin po pala ay talagang nakaplano sa Diyos para po sa ating katubusan o sa paglinis ng ating kasalanan. Now, ano po ang makikita natin sa crucifixion? Anong ipapakita sa atin ito? Number one, ito po. Slide. The crucifixion was not deserved by Christ. Amen. Hindi naman talaga deserve ni Jesus na ipako siya sa cross. Tama? Hindi ka sabi ba dito, hindi pastor, deserve niya. Kasi sabi nga ng mga Israelita, sabi ng mga leader ng Israel, nilalabas sa taman natin ito. Diba? Sino man deserve talaga ipako sa cross? Yung mga makasalanan. Tayo po ang deserve sa kaparusahan. Dahil po sa ating mga kasalanan. Dahil sa kasalanan na nasa sa atin. Amen? So, minsan paulitin ko ito. Hindi po tayo tinawag na kasalanan, na makasalanan. It's because nag-commit tayo ng kasalanan. Tama? Nakuha natin yung pagkakaiba? We are not called sinners because we are committed sin. Kundi, kaya po tayo nakakagawa ng mga kasalanan, it's because we are sinners. Amen? Sabi ni David, nasa sinapupunan pa lamang ako ng aking ina, makasalanan na ako. Diba? So, ibig sabihin pala, wala pa man tayong nagagawa, hindi pa tayo nagsisinungaling, di ba? Kahit nagbata, ang makasalanan na po. Amen? Kasi nasa dugo po ang kasalanan, yung tinatawag na inherited or imputed sin. Ngayon, tingnan natin ito. The crucifixion was not deserved. Hindi naman talaga deserve ni Jesus. Tayo ang deserve. Amen? Bakit hindi deserve ni Jesus? Una, because He knew no sin. Hindi po siya nagkasala. Amen? Pastor, hindi ba talaga siya nagkasala? Pero pastor, ako may nabasa sa Bible, si Jesus nagalit. Tama? Sino po nakabasa mo sa Bible? Yung sinabi si Jesus po nagalit, tapos kahit sa galit niya, ang ginawa niya ay pinagtataob niya yung lamesa at wala po siya. Pinagtataob niya po yung mga lamesa, tapos pinakawalan niya po yung mga paninda. Nung siya po ay nagpunta sa templo. Pastor, ibig sabihin ba, hindi pa rin nagkasala si Jesus? Ay, hindi po. Kasi yung galit ni Jesus po na yung righteous. Bakit po? Bakit natin masasabing righteous yung galit ni Jesus? Kasi nagalit po siya sa nakikita
May mga nagtitinda ang ginawa ni Jesus, ipinagtataod niya. Nagalit siya kahit sa mga maling ginagawa ng tao. Hindi siya nagalit dahil sa kung saan lang. Yung galit niya, righteous. Amen? Kaya si Jesus, hindi po siya nagkasala. Tingnan niyo, sabi ng Bible. Hindi naman namin pwedeng kontrahin ang sinabi ng Bible. Tingnan niyo po, pa-slide. Tingnan niyo po, sabi ni Apostol Pablo, hindi nagkasala si Kristo. Ngunit, tingnan niyo, una, yung word, hindi nagkasala si Kristo. Past tense. Umakyat na lahat si Jesus sa krus, sa kanan ng Diyos. Ang sabi pa rin ni Apostol Pablo, kasi sinulat po to. Si Jesus nasa kanan na po ng Diyos. Tama? Sabi dito, hindi nagkasala si Kristo. Pero ito, ngunit, tingnan nyo ha, alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan. Tingnan nyo, nung siya ay nasa krus na, siya ay itinuring na ngayon makasalanan. Bakit po? Kasi inako niya na ang kasalanan natin. Tama? Sabi ng Bible, Romans chapter 6, verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngayon, ang sabi ng Bible, hindi nagkasala si Kristo. Bakit namatay si Kristo? Kung ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Diba? Kasi sabi dito, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Amen. Hindi siya nagkasala, pero itinuring lang siyang makasalanan sapagkat inako niya ang kasalanan ng sangkatauhan. Amen? Para ano daw? Ito yung makikita natin. Yung matuwid si Jesus na hindi nagkasala. Nung siya ay nasa cross, siya ay itinuring na makasalanan. At ang sabi dito, para ang mga makikipag-isa naman sa Kanya, ito naman yung mga mananampalataya, ay ituring naman na matuwid. Tayong mga makasalanan naman ngayon, na nakipag-isa, sumampalataya kay Jesucristo, ay ituturing naman ng Diyos na matuwid dahil kay Kristo. Amen. Nakikita natin yung divine exchange. Na yung isang matuwid na hindi nagkasala, sinabi ng Bible, ay itinuring na makasalanan para maging matuwid ang mga taong makasalanan dahil sa kanilang pakikipag-isa naman kay Kristo. Hallelujah. Ganyan po kadakila ang gawa ng Diyos sa buhay natin. Amen? The crucifixion was not deserved because Jesus Christ knew no sin. Hindi po siya nagkasala. Tingnan nyo, next verse, sabi po dito. Ang ating pinakapunong pari, the high priest, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Si Jesus po kasi marami po siyang pagkakakilanlan sa Bible. He is our high priest. Siya po ang pumasok sa dakong kabanal-banalan. Doon po sa dakong kabanal-banalan na yun, mga kapatid. Kapag ka ang isang high priest po, yung high priest, Levite, diba sa Israel, ay pumasok sa dakong kabanal-banalan na yun, na siya po ay may pagkakasala, siya po ay mamamatay. Kaya ang gagawin niya, bago po siya pumasok doon, maghahandog muna siya para sa kanyang kasalanan. Pero itong pinakapunong pari natin na to, sabi ang ating pinakapunong pari natin na to, si Jesucristo, nung siya po ay pumasok doon sa dakong kabanal-banalan, hindi po siya naghandog ng hayop. Ang inihandog niya mismo, yung kanyang buhay para sa atin. Amen? Sabi dito, ang pinakapunong pari natin ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan. Bilang tao, mananampalataya, hindi mananampalataya, meron pa rin po tayong kahinaan. Tama? Diba? So may kahinaan pa rin po talaga tayo. Sapagkat tulad natin, o tulad daw po natin, tinukso siya. Diba? Tinukso si Jesus kung sa ilang. Pinipilit siya ni Satanas para magkasala. Sabi sa kanya, gawin mo ang bato, gawin mo tinapay ang bato na ito. Yun po ay temptation of Satan. Diba? Tinutukso niya po si Jesus, pero sabi ng Bible, subalit hindi siya nagkasala. Amen? Si Jesus, na-experience niya rin po yung katulad natin. Naranasan niyang mabuto. Naranasan niyang tuksuhin. Ang malaking pagkakaiba po ni Jesus sa atin. Pagkamat naranasan pong lahat niya ng ating Panginoon Kristo. Pero si Jesus,
At sabi po ng Bible, hindi siya nagkasala. Tayo madalas, pag may temptation, ang bilis po natin magkasala. Pero nauunawaan po tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya sabi po, nauunawaan niya tayo sa ating mga kailangan. Pero hindi to tolerate us. Nauunawaan niya po, pero ang gusto po ng ating Panginoong Jesucristo, na sa sandaling tayo po ay madapa dahil po sa ating kahinaan, sa sandaling tayo po ay tumayo, manatili na po tayo matatag. Amen? Matuto po tayo sa ating mga pagkakamali. Yan po ang gusto ng ating Panginoon Jesucristo. Na sa sandaling tayo po ay tumayo, natalisod po tayo sa isang bato, makita na po natin lagi yung bato na maaari po makapagpatalisod sa atin. Amen? Siya po ang gusto sa atin ng Diyos. Naunawaan niya po tayo dahil tayo likas po sa atin ang mahina bilang tao. At ang temptation nandyan pa rin po talaga sa mundo. Amen? Hindi po totoo yung kantang tukso, layuan mo ko. Diba? Sino po nakakaroon ng kanta na yun? Yung tukso, layuan mo ko. Hindi po lalayuan tukso. Dapat tayo po ang lumayo sa tukso at maging matatag po tayo sa tukso. Kasi ang tukso, lagi po nandyan gagamitin po ni Satanas yan para i-tempt tayo at magkasala. Tama? Kaya hindi po lalayo ang tukso. Ang gawin po natin, pag hindi po natin kayang labanan ng tukso, tayo na po mismo ang lumayo sa tukso. Amen? So hindi po nagkasala. So Jesus Christ was not deserve the crucifixion because He knew no sin and He was without sin. Amen? So number 2, the crucifixion, the crucifixion was voluntarily. Pusang loob. Hindi po siya napilitan lamang. Tama? Hindi siya nung sinabi ng gagawin sa kanya, o anak, yung taong lilikhain natin magkakasala at dahil sa kasalanan mapupunta sila sa impyerno, mapapahamak sa impyerno. Pwede ba na ikaw maging handog para sila ay matubos sa kasalanan na yan? Hindi po nagkagano si Jesus. Ayoko po. Sila ang nagkasala, hindi nagkagano si Jesus. Bagkus kusang loob niya po tinanggap ito. Di ba? Kusang loob niya po na tinanggap ang kamatayan sa krus para sa atin. Amen? Hindi po siya napilitan. Hindi niya po pinagsisihan ang kanyang ginawa. Buong puso pong ibinigay ng Panginoon Jesucristo ang kanyang buhay para sa atin. Buong puso niya pong tinanggap ang lahat ng pasakit sa krus ng Kalbaryo at ang kamatayan sa krus para sa atin. Sabi sa Philippians chapter 2, siya ay naging masunurin hanggang sa kamatayan man sa krus. Diba? So tayo minsan kasi pag gumagawa ka tayo ngayon, minsan parang napipilitan tayo eh. Hindi kasi magsasabitas ka eh. Diba? Alam niyo po, kapag tayo po ay napipilitan sa ating mga ginagawa, meron pong burden. Tama? Pagka hindi po bukal sa ating puso ang ating ginagawa para sa Panginoon, darating ang panahon na tayo po ay mapapatay. Aayaw po tayo. At higit sa lahat, marami po tayong magiging complain. Amen? Pero si Jesus nakita po natin. Wala man lamang complain na narinig sa kanya. Amen? Hindi man lamang siya tumutol. Tingnan niyo po, sabi dito sa next verse. Sabi dito, prophetic. Ito po yung propesya tungkol kay Jesus. Sabi na Isaiah, from Old Testament po, diba, na-prophesy na po ni Prophet Isaiah ang mangyayari sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi dito, the suffering servant. Pag binasa po natin ang Isaiah chapter 53, makikita po natin, ito po yung pinatawag na the suffering servant. Sabi dito sa verse 7, siya ay binugbog. So ang tinutukoy ditong siya ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. From the prophecy, nakita na po ni Isaiah ang mangyayari sa ating Panginoong Jesucristo. Diba? Nasa Old Testament pa lang po. Napakatagal na panahon pa bago mangyari. Pero ipinakita na po ng Diyos kay Propeta Isaiah. Sabi dito, siya ay binugbog
binugbog at pinahirapan. Di ba? Ang magkakalat sa ating Panginoon Kristo. Binugbog po siya, pinahirapan, pero ito sabi, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Di ba? Nung siya po nasa harapan ni Pilato, tinatanong siya ni Pilato. Hindi siya nagsasalita, hindi siya nangangatwiran. Ang sabi ni Pilato sa kanya, anong nagawa mong pagkakasala sa kanila? Ang sabi ni Pilato sa kanya, ikaw nga ba ang hari ng Israel? Ang sabi niya, ikaw nga ang may sabi. Yun lang. Napakasimple. Hindi siya nagreklamo na, hindi wala akong kanyalaman dyan sa mga sinasabi nila. Hindi totoo yung sinasabi nila. Hindi nagkaganon si Jesus doon. Sabi dito, hindi siya kumibo kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin, parang kurderong hindi tumututol kahit nakupitan at hindi umiimik kahit ulit. Ganun na ganun ang ating Panginoon Kristo. Dahil po ang kanyang sakripisyo sa krus ay buong puso po niyang ginawa at bukal sa kanyang puso, kung baka masasabi natin hindi po siya napilitan, hindi man lamang po siya nagreklamo kahit doon. Hindi man lamang po siya uminig, hindi man lamang siya tumutol kahit doon. Di ba kaya masasabi po natin, voluntaryo pong ginawa ni Jesucristo ang lahat. At hindi niya po pinagsisihan. Hindi niya po pinagsisihan ang kanyang ginawa at masaya po siya na ginawa yun. Ganyan po kadakila ang kanyang pag-ibig sa atin. Amen? Ganyan kadakila ang pag-ibig ni Jesus na para sa atin, para tayo ay hindi mapahamak at para ma-restore ang ating relasyon sa Diyos, kusang loob niyang binigay ang kanyang buhay para sa atin. Amen? So, slide po, next verse. Sorry. Tama. Number 3. The crucifixion was substitutionary. Substitution. Pag sinabing substitution sa basketball, ano yun? Time out. Pagka sinabing crucifixion, time out na nun. Substitution, kapalit. Di ba? Pag sinabi sa basketball, gabdula ang sito in. O, di ba? Substitution yun. O, di ba? So, ganun yun. Bakit naging substitutionary? Kasi ito nga sinasabi ko kanina. Hindi natin pagbabayin siguro dito. The crucifixion was substitutionary is because tayo ang dapat talagang parusahan. Pero siya ang pinarusahan para sa atin. Tingnan niyo po. Sabi dito sa verse 7. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan. Minsan. Isang beses lang. Pag pinasa po natin sa English, once. Isang beses lang po. Sabi, Jesus Christ was died once. Sabi dito, for our sin or for the sinners. Para sa atin. Sabi, para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. So ito siya sabi natin kanina. Si Jesus muling binuhay. Di ba? Masasabi natin substitutionary. Kasi sabi dito, sapagkat ang walang kasalanan ay namatay para, ano daw? Sa inyo na mga makasalanan. Ang tunay na may deserve sa kamatayan ay tayo. Ang tunay na may deserve sa kaparusahan ay tayo. Di ba? Ang hindi nga natin deserve yung biyaya ng Diyos. Di ba? Yung God's grace, hindi natin deserve yan. Pero tinanggap natin. So ano ba ang deserve natin? Ano po ang deserve natin? Ang deserve po natin, parusahan talaga tayo sa impyerno. Yan po ang deserve ng tao. Pero kita natin, kung ano yung deserve natin, hindi yun ang ibinigay sa atin ng Diyos. Bagkus kung ano yung hindi natin deserve, iyon ang ibinigay sa atin ng Diyos. The God's grace. Yung biyaya ko ng Diyos. Hindi naman talaga natin deserve ang kaligtasan eh. Pero, ibinigay sa atin ng Diyos. Diba? Si Jesus, hindi niya naman deserve ang mapako sa cross, pero ibinako siya sa cross. Kaya the crucifixion was substitutionary. Tignan niyo po. Pa-slide ko. Sabi dito, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y isinumpa para sa atin. O di ba? Tayo po na nasa sumpa. Nasa sumpa po tayo. Nung hindi pa po tayo natutubos ng ating Panginoon Kristo. At
sumpa na yun, kailangan si Jesus naman maranasan niya yung sumpa na yun. Siya ang kailangan isumpa para sa atin. Paano nasabi na isinumpa si Jesus? Sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. So yung kanyang pagkakapako sa krus, yung hanging on the cross ni Jesus, yung kanyang pagkakapitin, yun po ay pagkakakita na siya po ay isinumpa. Na yung sumpa na dapat sanay sa atin, tinanggap ni Jesus. Kaya nawala na po sa atin ang mga sumpa. Kaya kung meron na sasabihin, sinusumpa kita, no! Hindi tatanggap sa akin ang mga sumpa because I was protected by the blood of Jesus. Di ba? Tayo po ay protektado na ng dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya anumang sumpa na gusto pong ibigay sa atin ang kaaway na Diablo, wala na pong kapangyarihan sa atin to. Dahil ang meron na po sa atin is the power of the blood of Jesus. Amen. So yun na po ang meron sa atin ngayon. Diba? Substitutionary. Na yung sumpa na dapat sanay sa atin, si Jesus ang isinumpa para sa atin. At pinatunayan niya nung siya po ay naipako sa krus. Para po sa last natin. The crucifixion was victorious. So hindi po na natiling nag-deserve, voluntarily, substitutionary, dapat makita rin po natin na matagumpay. Amen? Amen. Kasi para sa iba, nako, namatay si Jesus sa krus. Nabigo ba si Jesus? Hindi po. Yung kanyang kamatayan po ay kasama po yan sa plano ng Diyos para sa tagumpay. Amen? Kasi hindi po pwedeng muli siyang mabuhay kung hindi siya mamamatay. Kasi yung resurrection po ng ating Panginoon sa Kristo, dito niya po ngayon papatunayan na na-overcome niya na ang kamatayan. Ngayon, kung hindi siya mamamatay, paano niya may papakita na I have overcome the death or the power of death? Pero namatay siya para ipakita yung victory. Amen? So tagumpay po ang pagkamatay ng ating Panginoon sa Kristo sa krus. Sabi dito, pa-slide po. Paano natin masasabing matagumpay? Dati tayo yung mga kaaway ng Diyos. Diba? Simple. Kaaway po tayo ng Diyos. Galit po sa atin ng Diyos. Bakit kaya galit sa atin ng Diyos? Hindi naman talaga totally galit sa tao ang Diyos. Galit ang Diyos sa kasalanan na nasa tao. Pero hindi po sa tao galit ang Diyos. Yan po ang katotohanan. In fact, mahal na mahal nga tayo ng Diyos eh. Kasi kung ang Diyos galit sa tao, hindi niya na ibibigay sa Jesus. Galit lamang po ang Diyos sa kasalanan na nananahan sa tao. Amen? Pero dahil mahal ng Diyos ang mga tao na ito, bagamat nasa kanila yung kasalanan na yun, nasa atin yung kasalanan na yun. Pero dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, kaya ibinigay niya sa Jesus. Kaya sabi dito, dati tayo yung mga kaaway ng Diyos, ngunit, di ba? Meron ngunit lagi, hindi natatapos doon eh. Ngunit tinanggap niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak na Yesu Kristo. At dahil dito, tiyak, di ba? Tiyak, pag sinabing tiyak, sigurado. Tinitiyak ng salita ng Diyos na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Amen. Yun ang tagumpay ng crucifixion. Tinitiyak ngayon ng cross na tayo ay magkaligtasan sapagkat yung ipinako dyan ngayon ay buhay. Amen? So buhay kasi ang ipinako dyan. Next verse. Sabi dito, sapagkat ibinigay ko sa inyo, so pag sinabi natin victory, Jesus conquered the death. Napagtagumpayan niya ang kamatayan. Sabi dito, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat, ang tinanggap ko rin. So ano daw itong pinakamahalaga na to na sinasabi ni Apostol Pablo? Sulat po ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto na si Kristo yung namatay. So yun po pala, ito ang kukumpleto sa gospel. Ang gospel, hindi po siya makukumpleto dito, hindi dito. Sabi dito, na si Kristo yung namatay. Una, na dapat nating makita na nilalaman po ng gospel o ng ebanghelyo o mabuting balita. Si Kristo yung namatay dahil sa ating mga kasalanan. Tulad ng sinasabi ng kasulatan. Next verse. Inilibing. Siya po ay nalibing. Diba? At, ano daw yung pangalan? Para makumpleto ang gospel. Sabi sa ikatlong araw,
siyang nabuhay. Kasi kung ang gospel, si Jesus nandun lang sa namatay at nilibing, hindi po kumpleto ang gospel. Hindi tapos. At hindi po niya naipakita na siya'y nagtagumpay sa kamatayan. Amen? Worship Him. Hindi po magiging kumpleto ang gospel kung si Jesus hindi mo nabuhay. Kung siya nanatiling patay. Kasi ang tunay na tagumpay po, nandun na. Doon niya po ipinakita sa resurrection ang tagumpay niya sa lahat. Amen? At yung kamatayan niya po, ito po ay sumisimbolo sa bawat isa sa atin na sa ating pakikipag-isa sa Kanya, tayo po ay namatay na rin sa ating mga kasalanan. Tayo po ay nailibing. Di ba? Yung burial of Jesus Christ, ang sumisimbolo nun, lahat ng nakipag-isa sa Kanya na namatay na sa kasalanan ay nalibing na. Inilibing na po tayo. At ito po ang maganda. Yung muling pagkabuhay ni Jesucristo, lahat naman ng nakipag-isa sa Kanya ay muling nabuhay. May panibagong buhay. At sa panibagong buhay na ito, lahat ng ating mga karumihan, lahat ng ating mga pagkakasala na iwan na sa libingan. Amen? So, ganyan po ang power of the crucifixion of our Lord. Amen? So, tumayo po tayo para uwinan po natin ang Panginoon. Sige na ba?
Panginoong Diyos, pinapapurihan at tinataas po namin ang iyong dakilang pangalan sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na, Amen!